Yung mga kababayan ko sa Sampaloc na bibigyan natin ng serbisyo medikal, ng mga libreng gamot at syempre libreng check-up at laboratory dito sa mga mobile clinics natin. Tara, samahan niyo ako. Puntahan natin dito po. Itutur ko kayo. Espesyal ang episode natin ngayong araw. May mga regalo akong hinihanda para sa inyo. Bibigay ako sa iyong... Welcome po, Nay. Nandito ka ngayon sa programang Dear SB at kilala mo ako at pinapanood mo yung programa. May konting regalo ako para sa iyo at sa buong pamilya mo. Isang espesyal na episode po ang handog namin ngayon dito sa Dear SB. Dahil nagbabalik po ako kung saan nag-umpisan lahat, kung saan ako pinanganak, namulat at nangarap. Walang iba kundi dito sa Sampaloc, Manila. Kamakailan ho, napakadaming sumusulat at nagko-comment sa aking Facebook account at humihiling ng mga tulong. Kaya recently po, nag-Facebook Live po ako, nagpa-Dare SB Challenge po ako para sabihin nila yung mga gusto nilang i-dare sa akin at pagbibigyan ko sila sa kanilang mga kahilingan. I-dare niyo po ako na gawin yung mga request ninyo. Ang tawag natin dito is Dare SB. So from Dear SB, magiging Dare SB. I-comment mo na kung ano man yung gusto mong i-dare sa akin o hilingin sa akin. Hashtag Dare SB, tsaka yung gusto mong hilingin. Gagawin po natin lahat at bibigay natin yan ngayon sa mga napili nating mga comments at mga dare. At syempre, dahil nasa Dear SB tayo, makakakilala tayo ng mga ilang individual na tutulungan natin dahil nagsusumika pa rin sila at lumalaban sa buhay at deserving matulungan dito sa Dear SB. Tara, samahan niyo ako at kilalanin natin sila. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Pundasyon ng isang produktibong komunidad ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Lalo pat ito ang nagsisilbing pundasyon ng marami sa ating mga kababayan upang sila'y makadiskarte, makakayod at maiahon ang mga sarilit pamilya mula sa kahirapan. Pero hindi lahat ay may kapasidad na maka-access sa mga dekalidad na atensyong medikal. Lalo pat ang kahirapan na nais sana nilang malampasan, madalas ang siya ring nagsisilbing balakid para makamit ang mabuting kalusugang inaasam. Bagay na nais nating solusyonan dito sa Dear SB sa tulong ng ating medical mission simula rito sa Sampaloc, Maynila. Kamusta po kayo rito? Kamusta? Ito yung mga kababayan ko sa Sampaloc at mga senior citizens, bibigyan natin ng serbisyo medikal. At ito naman po yung ating doctor station. Pagkatapos nila makuha na ng vitals, pupunta sila dito sa mga doctors natin. Ito po mga volunteer doctors natin. Doc, kamusta po? Okay naman po. Kamusta po kayo? Balik na po. Ito yung resulta. Ay, Nay! Ako po si SB, Sam Versosa. Ayun sir, 86 na ako bukas. Happy birthday sa Happy akin. birthday! 86 na si Nanay! Pangalan ni Nanay ay Purita Sardaria. So, 86 years old na si Nanay bukas at dahil birthday niya, sasagutin natin ang pacemaker niya sa heart center. Ako na pong bahala dyan, Nay, ha? Ako po magte-thank you sa inyo, Nay. Pero hindi lang sa mga medical mission natin ihahatid ang atensyong medikal na hinihiling ng ating mga kababayan. Dahil rorolyo na rin simula ngayong araw ang ating mga SB Mobile Clinic, SB Mobile Butika at mga serbisyo vans. At ito po ang isa sa mga brand new mobile clinics natin na nagbibigay ng mga libreng serbisyo tulad ng mga x-ray,
laboratory, ultrasound, ECG. Of course, nakita niyo yung mga free medical consultation natin at general check-up. Ito po ay may mga laman na mga laboratory equipments na magbibigay serbisyo sa mga kababayan natin sa bawat barangay dito sa Sampaloc at sa buong Maynila. So kami po ang pupunta sa mga kababayan natin at aalamin natin yung mga pangangailangan medical nila at mabibigyan natin sila kagad ng libreng serbisyo. Tara! Okay na po, punta na kayo sa x-ray. Yung CBC po, palitan nyo. So, ito yung isa sa mga brand new mobile clinics natin. Napakaganda at napakabago, magbibigay serbisyong medikal para sa mga kababayan natin. Kamusta, ma'am? Kamusta po kayo? Ikaw ang buena mano. Dito po sinasagawa yung mga blood chem. Thank you rin. Dito naman sa kabilang banda, sinasagawa yung ultrasound na tinatawag. So, ito ho ang ating mga brand new ultrasound equipments. Siyempre, may pasyente. Kamusta po tayo? Actually po, itong mga serbisyong medical na to, ito po yung mga request sa atin. Di ba ho, meron tayong Dear SB. Ito po yung mga sumusulat sa atin, nagko-comments, at hinihiling sa akin. Napakadami pong hinihiling na pang-check up. So ngayon, dinala na ho namin ang mga serbisyong medical na ito, mga laboratory tests, at lahat to, libre po. Ito po, kamusta po kayo? Ano pong ginagawa natin dyan? Dito ginagawa yung ECG para sa heart ni nanay. Kamusta kayo, nay? Hirap na po. Hirap na po kayo. Ilang taon na ba si nanay? 81. 81. Huwag kayong mag-alala, nay. Sagot na namin yung pagpapa-ECG ninyo, ha? Pati yung maintenance medicine ni nanay. Sagot na rin po ng Dear SB. Okay po? Maraming salamat. Wala po na. Ngayon naman po, ito po yung ating x-ray room. Nandito po, nagsasagawa ng x-ray. Brand new x-ray machines. Tara, pakita natin. Anong ina-x-ray ni nanay? Chest lang. Ito, chest x-ray. Hindi na. At syempre, hindi lang sa pagpapatingin nagtatapos ang aksyong hatid ng SV Mobile Clinics. Dahil ang maintenance medicines, sagot na rin namin ng libre. Ito naman po yung mga free maintenance medicine program. Kasama ko po ang mga volunteers natin, ang aking kapatid, si Dr. Kat Persosa, ang ating mga top earners sa front row, mga kapatid ko. Ito po yung mga gamot na pinamimigay natin libre. Kasi marami pong nagre-request ng gamot para sa hypertension, diabetes, cholesterol, para sa gout, pati mga lagnat, pati mga multivitamins para sa lahat ng edad, binibigay na po rin natin. Nakakatuwang sabihin na naging matagumpay ang medical mission ng Dear SB sa Sampaloc. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang ating pagtulong. Tadhana na sigurong maituturing ang isinagawa kong medical mission dito sa Sampaloc. Dahil sa dami man ng mga residenteng dumalo sa pagtitipon, nag-cruise pa rin ang landas namin ni Reneria Petalcoren, ang una sa mga pambihirang individual na aking makikilala ngayong araw. Nay Lani, ako si SB, Sam Versosa. Kamusta po kayo? Okay lang. Ano nararamdaman ninyo? Mahirap. Mahirap kasi ako lang mag-isa nagtatrabaho. Wala akong katulong. Ano bang trabaho nyo, Nay? Nagwawalis sa barangay. Tapos naglalaba pang katapos. 18 taon nang nagtatrabaho bilang street sweeper dito sa Sampaloc sa Maynila ang 55 anyos na si Nanay Reneria. Tubong Tagbilaran, Bohol si Nanay Reneria. Ngunit isinama ng kanyang nakakatandang kapatid nang sumugal ito sa Maynila. Dahil elementarya lang ang kanyang tinapos, mga maliliit na trabaho lang ang nakayanang pasukan ni Nanay Reneria. Yung nanay ko sa tatay ko, nag-ano lang, trabaho ng lupa.
Kaya wala siyang kontustos pag-aaral namin. Kala ko nga maganda dito kaya pumunta ako dito. Hindi pala, mahirap din pala nung ano ko. Sa kakarampot na espasyong ito, nagsisiksikan sina Nanay Reneria at kanyang pamilya. Kasalukuyang nag-aaral ang kanyang 4 na anak, habang ang kanyang asawa na si Mang Claro nakapirmi na lang sa kanilang inuupahang kwarto. May sakit na kasi ito sa atay at namamanas na rin ang mga paa. Dahil hindi na nito kayang magtrabaho, nakasalalay na lang mag-isa kay Reneria ang lahat ng kanilang gastusin. Masikip. So, yung hindi kami kasya, siksikan nga kami, mahirap din. Pero titiis lang kami kasi wala pa naman akong katulong magbayad. Pero sa kakarampot niyang kita na 3,000 piso bilang isang street sweeper, tapos 3 buwan pa ang kailangan hintayin bago matanggap, tila imposible na para kay Nanay Reneria ang mabigyan ng mabuting buhay ang kanyang pamilya. Lalo pa ang maipagamot si Mang Claro. Kailan na 6 na buwan magagamot yan eh. Ay wala naman akong pantos-tos pambili. Minsan nga umiiyak ako eh. Pag ano, kasi kung ano yung mga anak ko, ilang time yan. Kinikita ako. Sa medical mission ko rin nakilala ang estudyanteng si Remsi Soriano. Nakapila siya noong araw na yun dahil may iniinda siyang sakit. Kamusta ka, Remsi? Ako si Kuya SB, Sam Versosa. Kilala mo raw ako? Opo. Kamusta ka? Okay lang po. Balita ko medyo hindi daw okay pakiramdam mo ngayon. Opo. Nahihilo ka ba? Opo, pati po masakit po yung ulo. Pero okay lang po. Tore lang. Balita ko, taga dito ka rin sa atin, sa Sampaloc. Opo. Nung dyan lang po sa sa Bitina po. Gaya ni Nanay Reneria, bata pa lang nang makipagsapalaran na sa Maynila ang 18 anyos na si Remsi. Tubong Pilapil, Pampanga si Remsi. Mahirap lang ang katayuan ng kanyang mga magulang na kapwa mambubukid. Pero dahil sa natatanging talino ni Remsi, napagdesisyonan ng kanyang mga tiyahin na kupkupin na lang ito sa kanilang poder sa Sampaloc sa Maynila, kung saan binigyan nila ang dalaga ng bubong na masisilungan at edukasyong maaaring makapagsalba sa kanya sa kahirapan. Gusto ko po kasi talagang makatapos po talaga ng pag-aaral para po sa magulang ko din po. Lalo na po na nakikita ko po yung sitwasyon nila na mahirap po talaga. Ay naku po, bilib ako sa bata na yan. Kahit po nilalagnat po yan, papasok yan at papasok. Umiiyak po yan pag pinag-a-absent po namin. Kasi minsan minsan may mga sakit po talaga na hindi siya talaga pinapapasok na ng doktor. Umiiyak po yan. Masipag mag-aral, napakatalinong bata, bibo. Hindi naman binigo ni Remsi ang kanyang mga tiyahin. Consistent na honor student ang dalaga simula elementarya at maging nasa kolehiyo na siya bilang isang accountancy student. Patuloy pa rin namamayagpag ang kanyang pag-aaral. Graduate po ako ng grade 6, salutatorian po ako sa batch po namin. Simula po grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 with honors po ako. Tapos po nung grade 11, tsaka grade 12, doon po ako nag-high honor. Maparaan din sa buhay si Remsi at hindi lang basta-basta umaasa sa tulong ng kanyang mga kaanak. Kaya naman may sarili itong diskarte para kumita ng kaunting pera. Kasi po, nahiya din po ako kila tita minsan kasi po nakikitira lang po ako dito eh. Kunwari po, may mga kaibigan po kasi ako na medyo nahihirapan po sila sa mga academic activities. So, lumalapit po sila sa akin, ganun. Nagpapagawa po sila ng mga, kunwari po, nagpagawa po sila ng essay, ganun. Sa akin po sila lumalapit, tapos gagawin ko po yun, tapos babayaran po nila ako. Pag 100 words hanggang 150, parang 50 pesos po, ganun. Tapos, pag mas mataas na po, kunwari mga 500 words, mga 100 pesos po. Ganun. Malaki ang pasasalamat ni Remsi sa kanyang mga tita, lalo pat binago ng mga ito ang kanyang buhay. Kaya naman, todo pagpupursigi ang dalaga para masuklian ang kabutihang ibinigay sa kanya ng mga ito.
At higit pa ron, lalo pat may iniinda na rin karamdaman ng mga ito. Ako po, diabetic po ako. Yung tsaya niyang isa, na-stroke po noong December. May mga laboratory na kailangan gawin sa akin. Hindi na ako nakakabalik kasi wala akong budget kasi ang mahal po. Gagastos ko na 3,000 sa ilang laboratory test. Hindi biro ang pasaning bitbit ni Nanay Reneria na mag-isang tinataguyod ang kanyang pamilya gamit ang kanyang kakarampot na kinikita. Gayon din ang matayog na pangarap ni Remzy na gustong masuklian ang sakripisyo ng kanyang mga tita na kahit may karamdaman ng iniinda ay todo suporta pa rin sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, may ilan akong sorpresang inihanda para kay Remzy at Nanay Reneria. Natsak kong magpapagaan at babago sa kanilang mga buhay. Pero may karagdagang regalo pa kami. Nay, Tay! Ito yung regalo ng Dear SB para sa Sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Maraming salamat po. Walang ano man yun, Tay. Dahil saktong nakapila pa rin si Nanay Reneria at Tatay Claro sa aming medical mission, inalalayan ko na sila para tiyak na matugunan ang kanilang pangangailangan. Dok, kung ano man yung mga kailangan, pakialalayan lang, pakibigay kay Tatay para madala ko po siya sa mobile clinic. Lubos-lubos pag nagbibigay kalinga ang inyong Kuya SB. Kaya naman, lahat ng serbisyong maaaring maihatid ng aming mobile clinic kumpletong matatanggap ng mga pasyente tulad ni Mang Claro. So, ito na po yung mga gamot na kailangan ninyo. Mga multivitamins at maintenance medicine po ito. Ito po ng Dear SB, ha? Walang mapagsidlan na kagad ang ngiti sa mukha ni Mang Claro. Tsak kung tatamis pa ang iyong ngiti, oras na matanggap mo ang ilan pa naming sorpresa para sa iyo at inyong pamilya. Alam niyo ba kung nasan kayo? Nandito ko kayo sa programang Dear SB. Ito po yung programang nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin at espesyal ang episode natin ngayong araw dahil mga taga Sampaloc kayo at batang Sampaloc ako. May mga regalo akong hinihanda para sa inyo. Una dyan, syempre, yung pagpapagamot kay Tatay at pagbibigay ng medical supplies at mga gamot sa iyo at pagpapalaboratory. Yan ang unang regalo ko sa iyo, Tay. Pero may karagdagang regalo pa kami. Meron pa akong additional na groceries para sa buong pamilya. Ilabas yung mga groceries dito! Yay! Nay, Tay! Ito yung regalo ng Dear SB para sa pamilya ninyo dahil sobrang sipag mo, Nay, at alam ko halos wala ka ng regalo para sa sarili mo. Konting tulong para mabigyan kang ginhawa sa pang-araw-araw para sa buong pamilya. Salamat, Kuya. Thank you. Hindi lang po ito ang regalo ng Dear SB sa inyo, may additional mattress pa ho ako para kay Nanay. Para mas masarap ang pahinga mo. Alam po, araw-araw nagtatrabaho ka, Lunes hanggang Linggo. May libre kang mattress na matutulugan gabi-gabi para sa buong pamilya nyo, Tay. Thank you, Kuya. Thank you po. Masaya po ako. Maraming salamat, Kuya. Siyempre, hindi rin natin makakalimutan ang mga anak ni Mang Claro at Nanay Reneria. Hindi pa tapos dyan dahil kasama natin ang mga anak mo at 4 kayong magkakapatid. Alam ko, bakasyon ngayon, pero may panibagong school supplies ako para sa inyong magkakapatid. Yeah, pakadami sa mga kapatid mo. Masaya din siya kasi Maraming salamat po sa biyaya. Maraming salamat po. SB, Pugi. Walang anuman, Tay. Nay, balita ko, medyo atrasado kayo sa renta at may utang pa daw kayo sa nirerentahan yung bahay. 2 buwan. Buwan. Okay lang bang sagutin ko yun at tulungan ko kayo sa renta nyo sa bahay? Ha? Additional na tulong kayo sa inyo para hindi mo na masyadong problemahin muna sa mga susunod na buwan mo. Ako na muna ang sasagot ng renta mo. Ha? Okay ba yun, Tay? At para
lubos-lubos na ang tulong sa pamilya ni Nanay Reneria. Saan mo siya nag-aaral? Sa Iris. Iris. Sagot na rin ang Dear SB yan, Nay. Sagot na, dahil graduating na siya. Sasagutin ko na rin siya dahil nasa Sampaloc din yan. Ako, isa rin ako sa mga officers ng Iris. Kaya kung bahala sa kanya, tutulungan ko yung anak mo. Okay? Thank you po. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang ating biyaya para kay Nanay Reneria. Dahil gaya ng nakagawian natin dito sa Dear SB, at talagang hanga ako sa storya ng buhay ninyo. Sabi ko nga kanina, Nay, grabe. Lunes hanggang Linggo, araw-araw ka nagtatrabaho. Nakapag-graduate ka ng isa, may 3 ka pang pinaaral, may pinagagamot ka pa. Kaya ang huling regalo ng Dear SB sa'yo, may bibigay ako sa'yong... Okay lang. Welcome po, Nay. Tay, ba't ka naiiyak? Ha? Masaya rin. Saya ka ba? Salamat po. Maraming salamat po. Yung ano man yun, Tay. At bilang panghuling regalo natin kay Mang Claro, nahirapan siya maglakad. Nakikita ko nga, Tay. Nakabaston ka na. Araw-araw ka ba nakabaston? Oo. Bumaba sa baba. Susulitin ko na ang tulong ko kay Tatay. Dahil nakita ko nahirapan ka magbaston, magre-regalo ko sa iyo isang brand new na wheelchair. Pakilabas yung wheelchair dito. Ilabas ang wheelchair para kay Tatay. Tay, po ka muna rito para hindi ka mahirapan. Upo kayo. Parang Regalo ng Dear SB. Brand new yan, ha, Tay. Ingatan nyo to, Nay, ha. Para kay Tatay. Ikaw na mag-alaga sa tatay mo. Lahat po ito regalo ng Dear SB para sa pamilya ninyo. Wala ka naman, Nay. Walang anuman, Tay. Pagaling kayo at palakas kayo at God bless sa buong pamilya niyo. Matapos pasiyahin sina Nanay Reneria at Mang Claro, binalikan ko naman si Remsi, nakakatapos lang magpa-check up. Siya naman ang bibigyang pag-asa ko na tiyak papawi sa sakit na nararamdaman niya ngayong araw. So Remsi, nandito ka ngayon sa programang Dear SB at kilala mo ako at pinapanood mo yung programa. May konting regalo ko para sa iyo at sa buong pamilya mo. Unang regalo ng Dear SB, syempre, yung mga grocery natin para sa buong pamilya. Regalo ko na yan para sa iyo, ha? Yan, para meron kayong mga masasarap na kakainin sa mga susunod na araw at linggo. Okay? Surpresahin mo si tita, yung nagpapaaral sa iyo. Sabihin mo, regalo ni Kuya SB para sa buong pamilya ninyo. Okay? Ha? Bakit? Okay ka lang? Okay lang to. Para at least madagdagan yung konting saya at konting ginhawa sa buong pamilya. At dahil sa kanyang angking kasipagan sa pag-aaral, may personal pa akong regalo para kay Remsi. Dahil masipag ka mag-aaral at napakabait mong anak, meron akong regalong laptop para sa'yo. Brand new! Labas na yung laptop! Siyempre, kailangan nito sa pag-aaral natin. Regalong brand new laptop. Anong nararamdaman mo dyan? Masaya po. Kailangan po kasi din talaga kasi po, sakto po yung cellphone ko po bumigay na po. Bumigay na yung cellphone mo. Opo. O at least may laptop ka para magamit mo. Ay, gamitin mo yan para pandagdag income mo. At dahil sinabi mo rin na medyo bumibigay ng cellphone mo, may additional kaming brand new cellphone para sa'yo. Grabe, may cellphone, may laptop. Ano masasabi mo? Thank you po. Ha? Dahil madiskarte rin sa buhay si Remsi, may maganda akong oportunidad na ibibigay sa kanya. At syempre, dahil gusto mo ng mga extra income, bibigyan kita ng extra income. Okay lang ba? Gagawin na kitang distributor ng Front Row. Dali na yung Front Row distributorship dito. Okay? Ito, may laman ng mga package, vitamins, and health and beauty products. Pwede mong gawing sideline, online selling, at pwede kang kumita habang nag-aaral. Para hindi masyadong makaubos ang oras mo. Okay lang? Opo. Okay, ano pa ang gusto mo? Okay ka na ba? Okay na Kompleto po. na? Sobra-sobra na po. Sobra-sobra na?
Siyempre, tuloy ang tradisyon natin sa Dear SB. Dahil ang huling regalo ko kay Remsi ay... Nanonood ka ba ng Dear SB? Opo, dumadaan po siya sa, sa may newsfeed ko po minsan. Dumadaan ba? Opo. So kung dumadaan ng Dear SB newsfeed sa pages mo, malamang pamilyar ka rito. Lahat ng tinutulungan namin, iniiwanan ko ng konting tulong. So may iwan pa ako sa yung konting tulong. Okay lang ha? Bibigay ako sa iyo ng... Gulat siya. Masaya lang. Masaya lang po. Masaya. Thank you po sobrang. Ano man, Rems? Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano po talaga yung struggles ko po nung mga nakaraang araw. Kaya po ngayon, naiiyak po ako kasi po hindi ko po alam kung ano po yung ginawa ko para po ma-deserve po yung gantong bagay. Kaya salamat po ng marami. Sa buhay, kailangan tuloy-tuloy lang ang laban. Hindi kailanman mawawala ang mga problema, pero ang mahalaga, tuloy-tuloy lang dapat at walang bibigay. Huwag kang makalimot sa itaas dahil laging may taong tumutulong at handang magbigay ng grasya at tulong. Bibigyan natin ng serbisyo medikal, ng mga libreng gamot at syempre, libreng check-up at laboratory to sa mga mobile. Naway na paligaya ko sina Remsi at Nanay Reneria. Lalong-lalo na ang mga kapwa kong taga-Sampaloc. Isa sa mga brand new mobile clinics na ito. Ginagawa yung ECG para sa heart ni nanay. Ito, i-x-ray si namin dito. Maraming salamat. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Nandito tayo ngayon sa May Tondo, Maynila at makakakilala tayo ng isang 24 anyos na kotsero o nagkakalesa. So ito yung unang beses kong makaka-experience ng kalesa dito sa Luneta Park. Dahil dito medyo maluwang yung kalye, bibilisan natin. Ayan o. Talaga tumatakbo sila kay Char. Una naming ibibigay sa inyo. Thank you po sir, thank you.